Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. So magkakaroon daw ng EDSA 2. Magtipon-tipon daw ang mga tao laban kay VP Sara Duterte. Yan ang sinabi ni Drilon. Posibleng mangyaring ito na magkaroon ng EDSA 2 kung hindi bubuksan ang BIR box ni VP Sara. So parang tinakot ni Drilon si BBM ng BBM, kung hindi ka magbibigay ng patnugot na pabuksan ang BIR box, posibleng magkaroon ng EDSA 2. Ito kabibig ha. Ito yung sinabi ni Drilon sa isang interview or sa isang panayam kabibig. Ito ang sinabi. Basahin natin ha. Ito. Drilon, BBM, para iwas EDSA 2, buksan ang tax records ni VP Sara. Tax record na ha. Nanawagan si dating Senate President Franklin Drilon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gamitin ang kaniyang kapangyarihan upang pahintulutan ang pagbukas ng tax records ni Vice President Sara Duterte upang maiwasan umano ang pag-uulit ng kontrobersyang naganap sa impeachment noon ni dating President Joseph Estrada noong 2001. Ayon kay Drilon, hindi dapat maulit ang naging issue sa second envelope na nauwi sa malawakang protesta sa EDSA 2. Ang tao naman ang naghahanap ng katotohanan, sabi ni Drilon. Huwag nating kalimutan na noong impeachment ni President Erap, nagkagulo nung ayaw buksan ng yung second envelope. Sana hindi ganoon dito. Iginit niya na maaring pahintulutan ng Pangulo ang pagbubukas ng tax records upang maalis ang mga legal na hadlang at mapabilis ang impeachment trial. Sabi ni Drilon, kaya siguro buksan na lang ni Presidente para maalis na yung legal objection. I-certify niya na ang authority na pwedeng buksan para matapos na. Ang tanong ko, gano'n pa ka-importante itong BIR box ni BP Sara? Meron bang ginawang pangnanakaw si BP Sara? Yun ang malaking tanong, Drilon. EDSA 2, noon, 2001, parang, of course, ang mga tao, ang tanging mapapanood nila sa TV. So wala pang social media noon. Pero ngayon, laganap na ang social media. Marami na magpo-post, magbibigay explanation, at madaling maunawaan ng tao kung kailangan bang buksan ang BIR or hindi. At the same time, marami mga abogado na ang nag-i-explain tungkol dito. Anong koneksyon? Sabi nga ni Ariel Azares nagpayo ang isa ring talunan. Ito pa. Ang tanong kung hindi mabuksan, sino bang pupunta sa EDSA? Yung dilawan, mag-iilan lang kayo. O, ito yung kabibig, may pupunta ba daw sa EDSA? Kayo nga, na kayo, peace rally, Tindig Pilipinas, and so on and so forth. Hindi nyo mapuno-puno ang EDSA. Diba? Parang ang mga tao wala nang pakialam sa kung magkaroon ng rally o hindi. Ang mga tao ngayon ay focus sa kung paano mabuhay. Kasi alam nila sobrang gutom, sobrang gulo, sobrang lagapak ang ekonomiya ng Pilipinas. Mga kabibig. So yun ang payo ni Drilon na BBM, kung hindi ka magbigyan ng patnugot na buksan ang BIR box, ang tax records sa BP Sara, nako, magkakaroon ng EDSA 2. Parang inihambing ni Drilon nung nangyari kay Distrada at posibleng mangyayari kay VP Sara ngayon. Pero sa sobrang laganap ng social media, I don't think so na magkakaroon ng EDSA 2 dahil lang sa BIR box na yan. Maraming nagpalakpakan nga, maraming nga mga taong nagkomento nga, sige, buksan nyo ang BIR box para magkaalaman at kung sino at talagang mabasura yung impeachment ni VP Sara. Ang mga tao ngayon, alam nila kung ano ang technicality, kung ano ang posibleng mangyayari kung buksan ang BIR box. Ang Senado nga, takot sa BIR box, pinapababalik. Ang ginawa ng House Prosecution Panel, ang BIR box, ibinigay sa Senado. Sabi ng mga senator judges, wala kaming karapatan yan kasi ebidensya nyo yan. At bakit nyo ilagay sa Senado?
Diba? So, ang ginawa ng senator judges, ipinasauli ang BIR box. Alam nyo, itong BIR box, ito yung sabi ng House Prosecution Panel, ang malaki lang ebidensya laban kay VP Sara. Ang magpapabagsak kay VP Sara. On the other hand, kabibig, BIR box, ipapakuha ng prosecution kahit walang go signal ni BBM. Hoy, grabe. Ipapakuha umano ng prosecution team ang Bureau of Internal Revenue box na naglalaman ng mga tax record ni VP Sara at ni Attorney Man Scarpio. Kahit walang approval si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay siniguro ni prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Tereredon dahil may karapatan umano ang Senate Impeachment Court na ipasupina umano ang mga dokumentong ito. May karapatan naman pero pinapabalik naman ng Senado. Ibalik nyo yan. Wag nyo ilagay dito sa amin. O, sabi ni Cheese. It is something that can be in fact be requested even without executive approval. Ayon naman kay Chua, at the end of the day, ang ating pong saligang batas at ang supreme law at accountability ng mga tao na nasa gobyerno ang mas manaig kaysa po sa pagtatakip ng ebidensya. Anong pinagtatakip? Wala naman pinagtatakipan. Ang gusto lang talaga is maging fair, di ba? Dahil dito nakatagdang hilingin umano ng prosecution sa impeachment court na ipasupina ang BIR box dahil malaga umano ito para matukoy kung saan galing ang 4.4 billion na pumasok sa bank accounts ng mag-asawang Duterte at Carpio. Yung 4.4, na-explain na yan, nakita na yan. At maraming taong alam na yan kung saan galing yung 4.4. 4.4 nga ba? Di ba? Yun kapibik ha. Yun ang nangyari ngayon. Pinag-uusapan nila ang BIR box na posibleng ito daw ang mag-uugat ng EDSA 2. At kailangan talagang mabawi ito. At kailangan ipasupina na ito ng Senado. Ano ba talaga yun? Nakakatawa talaga ang mga taong ito. Ang dami nilang hanash, ang dami nilang drama, di ba? Ang dami nilang kaikikan, BIR box, noon envelope, ngayon BIR box. Hay nako, sabi ni Chua, makinig kay Chua, talagang ay nako, talagang halata ng idagdidiin talaga na si BP Sara. Well, ganun talaga ang trabaho ng Chua kasi sila naman ang magpapa-impeach kay BP Sara. So let's watch this video. Ay mareresolba. So at least finally na resolba na, wala na tayong mga nakabinbin pa ng mga motion. Kaya bukas inaasahan natin na magsisimula na talaga yung actual trial kung saan magpipresenta na kami ng aming unang testigo. Opo, pero doon po sa issue ng BIR box na pinapasauli po, ano po inyo sasabi? Well, sa akin wala namang problema doon dahil hindi naman nila sinabi na hindi na po pwede namin ihingan ng makuha yun through a subpoena na inisyo ng Senado. So, at least medyo mapapabilis pa dahil kung yun ay ipipresenta namin, kailangan ipatunayan pa namin na maayos yung pagkakahandle at wala talagang nabago. Pati yung kustodiya nito na walang problema. So, ngayon, kung ang Senado na mismo ang magsasubpoena sa BIR, so mas mapapabilis pa yung aming trabaho. Opo, last na lang po yung reaction po sa pagkaka-elect na officially kay Senator Frank Escudero bilang presiding officer po ng So yun po kabibig. Yun Ay nako, BIR box. Senate return sealed BIR box. Yun isinuli ang BIR. Ay, first BIR box ni VP Sara. Talagang hinahanapan talaga ng paraan para si VP Sara ay ma-impeach, mga kabibig. Ikaw, bibig, ano ang iyong komento hinggil dito? Para maiwasan daw ang magkaroon ng EDSA 2. Para hindi magkaroon ng EDSA 2, BBM, ipaano mo na yung BIR box. Ito yung flood control muna para matuwa ang mga tao nagising. Sale kasi sa mga BMEG. May pumapigil pa? Basta pagbubukas wala naman. All tax records laid down and open to the public appointed and elected official. Buhay pa pala. Kung gayon man, lahat ng official, lalo na ang presidente, buksan lahat. Tingnan nyo kabibig, ang sigaw ng tao. Kung VP Sara bubuksan, pati lahat. Sa dagang ng panahon, nagising na ang isang BMEG. Gising na pala to.
Sabi ng dating patulog-tulog lang sa Senado, flood control ang pinaka-importante, buaya. Flood control ang gigising sa panibagong EDSA 2, hindi yung tax record ni VP Sara. EDSA na panis, kayo mga gago lang ang EDSA boy tulog, yung kakamping at yelo mo, mas mabuti mapahinga ka na lang. Lahi na mantong issue ni ERAP, weteng man to. Di ba? So, comment na. Iba ang sealed envelope kumpara sa BIR box. Nag-iingay ang balimbing na laos politiko. Matulog ka na lang, wag makihalo. Nakisali na, nagising na pala sa Sleeping Beauty at Senado. So yun po kabibig ang mga komento ng ating mga netizen hinggil sa reaksyon na kailangan talaga mabuksan or yung tax records BP Sara, kung hindi, magkakaroon ng EDSA 2. Wow. Panakot to ha. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.